Yun mga kalagnot, hard troubleshooting na naman tayo. Meron na naman tayong makukuhang idea nito. Merong dinala sa atin na isang Toyota Commuter Deluxe. Medyo matagal-tagal na daw to na hindi umusok ang tambutsyo. So yan, check natin dito yung kahimtang. So kita natin na medyo waskag talaga yung kahimtang ng dashboard. Ibig sabihin ay medyo mahirap talaga yung trouble nito. So nahirapan yung mga naunang nag-check nito. Kita naman natin, oh, andito na sa likuran yung mga parts. Bali ang ginawa ko ay nilagay ko dito sa likuran ng shop kasi naghahanda tayo, mahirap yung trouble kaya siguro ay matatagalan tayo nito. So ang unang ginawa ni Matsuki ay ayan. So dahil sa marami na nag-check ay dito tayo sa mga basic na dapat i-check. So nilagnot, dalaibot ko lang yung mga injector natin para masigurado natin na good condition to kasi mahirap naman na mag-trouble tayo, sira naman pala yung mga injector. So ayan, observe natin kung ano ba yung kahimtang ng injector. Ayan, so sapol agad. Sobrang lakas ng backlick nitong isa. So doon na siya pumugsit-pugsit sa return. Dapat ay doon sana sa nozzle tip. Dito tayo sa pangalawang injector. Ayan, so observe natin. So kita natin na pumugsit-pugsit pa siya. Pero ang problema, ayan, imbes na 8 pugsit-pugsit, 5 na lang yung nagpugsit-pugsit. So barado yung nito, nozzle tip. Ibig sabihin ay not good condition din. Dito tayo sa pangatlo. Ayan, so parang gibusaw yung kahimtang. Isang pugsit-pugsit na lang talaga. Mas malala to kaysa dun sa pangalawa. Kasi yung pangalawa 5, ito ay isa na lang talaga yung pumugsit-pugsit. Pero at least ay para siyang gibusaw na ulitaw. Ayan, so dito tayo sa number 4. So ganun din. Kita natin, isa na lang talaga yung nagpugsit-pugsit. Ibig sabihin ay madumi siguro yung fuel nito, barado yung lahat ng injector natin at nasira pa ng tuluyan yung isa. So ngayon ay dito tayo sa pinaka the best na option dahil sa ambulance yung unit natin, hindi natin pwedeng gawing ayom-ayom to. Kaya kung sira yung injector ay papalitan talaga natin ng 4. Kasi baka pag inayom-ayom natin at merong karga na 50-50 at nag-aberya sa daan, magiging 100-100 yung kahimtang, magkadisgrasya pa tayo. Ayan, so dito na tayo. Pagkatapos makabit yung mga injector ay nag-programming na agad si Matsuki. Ayan, so medyo mahaba talaga yung troubleshooting nito. Yan, so basic lang naman yung programming. Kaya yan, pass forward tayo Matsuki. Okay, start. So kita natin dito na para na siyang umaandar. So ayan, malakas lang yung blue by nito pero yan at least ay gusto na niyang mabuhay pero nahirapan si Matsuki dito kasi ayan ayaw tumuloy yung andar, umusok-usok lang yung kahimtang. So ayan, kahit anong start talaga ay ayaw talagang umandar at nasira pa nga yung starter nito kaka-start ni Matsuki. Hindi na natin pinakita na nagpalit tayo ng starter pero nasiraan tayo ng starter nito. Ayaw talaga umandar. So anong plano nito, sir? Tingnan muna natin yung timing nito kasi ayan may siya na binuksan na yung timing. Baka ginalaw na yung timing nito. Injector kasi yung sira. Pero tapos natin palitan yung injector, so meron na siyang ganito na parang umandar pero hindi siya tumutuloy. Buksan na natin yung timing nito. O ano na yan? Yeah, sir, kapit na. Tanggalon na lang. Ayan yan, nilagyan nga nila ng anong gamit nila, silicone. Sige. Bali, step by step kasi yung ginagawa natin na troubleshooting. Kaya ito, hinatid tayo dito sa timing. Kita naman natin na lumigas-ligas nga ng isang ngipin yung exhaust natin. Ayan ang exhaust camshaft. Yan, lumigas ng isang ngipin. Dito tayo sa pressure pump. Ayan, so tama naman yung tama niya. Kaya no problem yan. Pero ito, nakita natin na maluwag na yung kadina. So kapag ganitong maluwag, delikado na to. Kaya kailangan natin itong solusyonan agad. Kaya dito na, binaklas na niyan ng buhol yung timing chain kit natin. Pati yung mga sprocket kasi ang gagawin natin dito ay papalitan natin kasi maluwag na siya. Useless yung gagawin natin kung ambak-ambak pa rin to. Yan, so ito na yung mga ipapalit natin. Brand yung timing chain kit. So mabilis lang naman siya ikabit. Sundin lang yung mga makikita yung mga marking. So pass forward tayo, tingnan natin kung so ganyan sana yung pagkatama ng timing, dapat walang ligas-ligas na isang ngipin. Ayan, so hanggang dito sa ilalim ay goods na goods yung timing natin. Bago na yan lahat, nakabit natin. So yan, napakita natin saglit yung dito, pinagpalitan natin. So ito yung mga kasama na timing chain kit. Pagkatapos makabit lahat ay inikot-ikot na niyan ang buhol, baka may tumukag-tukag at mabag yung marbula.
So dahil sa okay na, ay tinakpan agad. Yan o. So ganun lang siya ka basic. Kapag ka nag-DIY kayo, siguraduhin lang ninyo na hindi kayo magkamali sa pagbalik ng timing at walang leak. So siguro pagka ganitong trabaho, hindi na kaya ng DIY ito. Fast forward tayo. Ano nangyari yan? Tapos na? Sige na sir, final na lang. Tapos na. Yung timing chain mo, nakabit na lahat. Kabit na lahat sir. Sarado na. Sarado Tapos na. yung inductor, okay na rin. Opo sir, yeah. Okay. So, ayan. So, ito yung mga pinalitan niya, no? Timing chain, tsaka fuel pump, pinalitan na rin. Start na? Ready ka na? Okay, start na. Okay, start! Start! Grabe! Yan! Nakachamba na muda! Tarantado! Sa wakas, sa mahabang troubleshooting ay umandar din. Kita natin, ayan o. So, tumutuyok din yung mga tuyok niya. Ipim! Okay. Siyempre, alam nyo na army-marky magat si Matsuki dito para lumaki-laki yung libor natin. Yan, so goods na. Ngayon naman ay tingnan natin yung waskag na kahimtang dito kasi nung dumating to dito ay waskag to eh. Yan, so goods na yung dashboard, malinis na at naibalik na lahat. Pagka ganyan ay kailangan na nating nito, test drive ng dahan-dahan. So tara, samahan nyo kami ni Yan ng Bohol. Ayun, so test drive na. Chef, yan ang Bohol. 140.